Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Simula noong sinabi niya iyon, tila naging sampal iyon sa akin. Wala akong karapatan sa kanya. Pinamukha niyang sa simula pa lang ako ang nagpumilit at naghahabol. Pinili ko na lang na manahimik sa tabi at makisabay sa agos ng buhay ko. Kinabukasan, narinig ko ang pagmumura ni Nathan. Pumikit ako ng mariin dahil iyon yung mga polo niyang puti ang nakita niya. Narinig ko ang mga utos niya kay Yaya para ayusin mga iyon. Nanatili ako nakaupo at unti-unting kinakain na kahaing pagkain sa mesa. Nang maramdaman ko ang paglapit niya, mas lalo akong yumuko. Hindi ako nagtangkang pumuslit ng titig sa kanya. Ang mga salita niya ay hindi nabaglit sa aking isip. Gumuguhit ang sakit sa aking dibdib. Natatakot na akong bigkasin ang pangalan ng babaeng mas gusto at mahal niya. Natatakot ako dahil hindi ako iyon. Natatakot akong masaktan ng ganito. Tahimik akong kumain at ramdam ko ang panakanakan tingin niya sa akin. Mas lalo ako nakaramdam ng takot na baka magalit na naman siya sa akin. Tapos na ako. Pupunta na akong school. Pinunasan ko ang aking labi at tumayo. Kinuha ko ang bag at tuloy-tuloy na lumabas. May tagahatid sa akin. Hindi na ako kailanman nakapasok o sakay sa kanyang sasakyan. Ganun ang aming araw-araw na routine. Naging tahimik na lang ako. Manhid at bulaga sa lahat na naririnig at nakikita ko. Mas naging maingay ang kontrobersyal tungkol sa mga isyo tungkol kay Nathan kasama ang iba't ibang babae. Doon ako natutulog sa aming guest room at wala siyang pakialam. Hinayaan niya ako. Anong gusto mo sa birthday mo? Tanong ni Papa sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa akin at kay Nathan. Simpleng dinner na lang po, Papa. Mahinang sabi ko at ngumiti. Hindi. Kailangan magharbo ang birthday mo. Yun ang gusto ko. Papa, sa dibo ko na lang po. Sigurado ka ba dyan, Iha? Tumango ako. Wala naman ako mga kaibigan na iimbitahan. Ngayong birthday ko, ang natatanging birthday sa buhay ko na hindi ako nagpa-party tulad noon. Sa mga nangyari sa akin, nawalan na ako ng gana magsaya. Ang pamilya ni Mirasol ay pinoprotektahan siya. Tulad ng sabi nila, yung video lang ang nakitang ginawa ni Mirasol, pero walang saksi at nakakitang si Mirasol o si Nico ang naglagay na kung anong papatulog sa aking inumin. Yun ang rason ng nilang panig. Mas naging magulo dahil minor de edad ang mga nandoon at nadami ang kanilang mga magulang sa kapabayaan. Tutok doon palagi si Nathan sa kaso at palagi ko siyang naririnig na nagdadabog tungkol doon. Hanapin siya saan mo maging panig ng mundo and make sure hindi siya makakalabas ng bansa. Naiintindihan mo? Basta-basta na lang tinapon ni Nathan ang kanyang cellphone. Napapitlag ako at umayos ng upo at tinuloy ang aking pagkain para sa gabing iyon. My life became more dark and dull. Magaspang para sa akin ang mga nagdaang araw. Palaging mugto ang aking mata dahil sa mga bagay na hindi nakasanayan. Lumaki ako ng masaya. Pero namiss ko mga kaibigan ko. Namiss ko ang dating ako. Ibinigay ko ang lahat para sa lalaking mahal na mahal ko. Hindi ko makita ang sariling nagmahal ng iba. Hindi ko na makita ang sariling tatanda at bubuo ng pamilya kasama ang ibang lalaki.
Dumating yung araw ko at wala akong ina-expect na kahit ano, puwer na lang sa maagang pagbati ni Papa at iba pang kapamilya namin. At least, naisip nila ako. Nagpakanta ng happy birthday para sa akin sa school. Nag-blowout na lang ako sa mga klase. Si Darla ay wala, kaya mas naging boring ang araw ko dahil walang bumabato sa akin ng mga pasaring. Sa school ay ganun pa rin. Pero sinasabihan ako ni Papa na hindi sila nakakaalam ng totoo. Pero ang katotohanan ay napakasakit. Ang totoong problema sa Pilipinas ay ang mga Pilipino. Konting galaw o mali, ang daming bibig at matang nakaabang. Iyan ang mga bagay na natutunan ko sa mundong ito. Alas 3 ng araw na iyon, nagpatulong ako kay Yaya sa niluluto ko. Gusto ko lang magluto ng mga natutunan ko ngayong araw. Mama, ang pagluluto talaga ay importante sa mga babae yan. Lalong-lalo na kapag nag-aasawa na. Kung nasa trabaho ang asawa at pagod dumating, nakakatulong ang masarap na luto para sa kanya. Tumango ako at nilagay sa bowl ang niluto ko. Dapat pala Yaya, ngayon pa lang mapaturo na ako sa iyo ng maraming putahe ng pagkain no? Ngumiwi ako. Ito pa lang kasi ang alam ko eh. Oo naman po, wala pong problema. Hanggang nandito po ako, tuturuan po kita. Parang natuno ang puso ko sa sinabi niya. Lumaki akong walang ina. Nanggilid ng konti ang luha sa aking mga mata. Mapait akong napangiti na maisip na paano kaya kung may ina akong nag-isnan. Ganito pa rin kaya ang buhay ko. Pawisan ako inalis ang apron sa katawan. Nasa loob na ng fridge ang mango float at pwede na iyong kainin. Yaya, magdala ka na doon para sa kasamahan mo sa Hacienda Puentevilla. Sobra-sobra itong nagawa natin eh. Sige po, pero magtira ka sa inyong dalawa ni Sir ha? Oo naman Yaya. Naglalagay ako ng ilang pagkain sa supot para ipabaon kay Yaya. Oh, magandang hapon Sir. Napaaga po yata ang dating ninyo. Natulos ako sa kinatatayuan ng marinig iyon. Suminghap ako at hindi na inabala ang sariling sumulyap kung saan man siya. Narinig ko ang malalim niyang boses na sumagot kay Yaya at kung ano pang binili niya. Lalo lang akong kinabahan nang maramdamang wala na si Yaya at tanging presensya niyang mabigat ang naiwan niya. Bumuntong hininga ako at saka nagsalita. Gusto mong kumain? Hindi ako tumingin sa kanya at pinagpatuloy ang pag-aayos ng pagkain. Kumuha ako ng slice ng mango float at pasta para sa kanya. Nanginginig ang kamay ko habang ginagawa iyon. Sa nagdaang araw, hindi siya nanatili sa tabi ko ng ganito, kaya di ko masisisi ang sariling manginig. Kumuha ako ng tubig at baso para masalinan iyon, pero sobrang ngatal na kamay ko ay nadaplis ng pitsil ang baso. Sanhi kung bakit ito bumagsak sa sahig at nabasag. Nahila agad ako ni Nathan paalis doon. Maagap niya ako hinila para hindi matalsikan ng kahit anong bubog. Mahaba at malutong niyang mura ang nag-echo sa loob ng kusina. Doon pa lang, kinakabahan na ako. Sorry. Ayusin ko na lang. Nagamba akong pupulutin iyon nang iperma niya ako sa kinatatayuan malayo sa mga parte na nabasag. Dito ka lang, ako na. Umiwas ako nang makita siyang nag-squat. Gusot na ang kanyang polong puti at napansin ko ang pag-mature niya ngayon kumpara noon. Ang presensya niya ay mas naging intense. Ang kabuuan niya ay nag-iba. Para siyang naging argonte lalo. Ang mga ganitong katawan at katauhan ay alam mong sa tingin pa lang ay meron ng magaspang na ugali. Kasing katawan na niya ang kuya niya. Kasing tangkad niya rin ito. Baka sa susunod, mas malalamangan pa niya. Umiwas ako sa kanya habang ginagawa niya iyon. Hindi ko kaya. Lalong-lalo na dahil sa mga nagawa ko. Siguro, deserve ko ang lahat ng sakit. Ngayon,
mas hindi ko na alam ang gagawin. Nag-ayos ako ng sarili para sa aming dinner sa labas. Nagiya si Papa ng dinner sa labas at hindi ko alam kung saan iyon. Mahaba ang slit nito sa gilid, kaya pitid na pitid ang dress sa aking katawan. Nakaupo ako sa sakyan ni Nathan nang lumabas ang aking hita. I felt special on my birthday at least. Pinasakay niya ako sa kanyang sasakyan. Ganito siguro kapag birthday, no? Ginagawa kang special kahit isang araw lang. Hindi tulad dati na hindi pa siya parte ng buhay ko. Punong-puno lamang iyon na kasayahan. Ngayon, malungkot nga pero hindi ko kayang bitawan ng taong nagbibigay sa akin ng kalungkutan. Na magpark ang kanyang sasakyan, hindi pa siya lumabas. Nanatili siya nakapikit at tila nag-iisip. Nakakuyom ang kamao, tila nagbibigil. Mas lalong gumuwapo siya ng gabing iyon. Saan mo gustong ikasal tayo? Nabigla ako sa naging tanong nito. Ang boses to ay napaka-casual pero malamig. Hindi rin siya makatingin sa akin. Napangiti ako na mapait. Pagkatapos ng nangyari, ito pa rin ang iniisip niya. Nakagat ko ang pababang labi ko. Kahit saan. Kung saan gusto mo. Garalgal ang boses ko sa pinaghalong sakit at saya. Tumango siya at ipinikit ang mga mata. Pagkatapos natin maikasal, gusto ko ng anak. Halos matutup ko ang aking labi. Mas lalong kumapal ang luha sa aking mga mata. Para bang sumasakit na naman ang dibdib ko. Hindi ko alam sasabihin. Sa ngayon, gusto kong mag-apologize sa lahat kung bakit kami narito ngayon. Nathan, tumindig ang balahibo ko dahil sa aking boses. Sorry sa lahat. Humikbi ako nang lumandas ang luha. Tila ito ay natuod rin, pero hindi nagpatibag ang matigas na ekspresyon. Hindi ko kailanman naramdaman ng ganitong klaseng paggusto sa ibang lalaki, kundi sa iyo lang. I'm sorry kung naipit ka sa sitwasyong ito. Alam ko napilitan ka lang dahil sa kailangan na pag-isa natin para sa kumpanya. Halos makarinig ako ng kuliglig, sobrang tahimik. Sumabay doon ang aking pag-iyak. Kung may babalik ko lang oras na Nathan, hindi sana naging matigas ang ulo ko. Namiss ko na yung hawak mo, pati na ang halik mo. Yumuko ako at nakita ang sariling katawan na ibang-iba na kumpara noon. Pakiramdam ko ay isang ganap na ako na tunay na babae. Naiintindihan ko. Kung maghahanap ka ng iba na masigit sa akin. Naiintindihan ko kung iatras mo ang kasal. Natigil ang pagsalita ko. Sukong-suko na ako sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, naglaho iyon ng maramdaman na pagdikit lalo na aking ulo sa sandalan ng upuan nang maramdaman ang labi ni Nathan na mapagparusa. Wala siyang balat ng labi ko na pinaglabas. Ang isang kamay niya ay nasa liig ko, nakasuporta habang isa na ay nasa aking hita. Mahigpit doon nakahawak, tila nang gigigil. Napaungol ako nang gumalaw ang kamay nito. Napaungol muli ako, nakagatin nito ang pabang labi ko at huminto. Muli, hinalikan niya ulit ako. Kinagat naman nito ang pang-itaas na labi ko at ang siyang pag-ungol ko ulit. Napapikit ako ng mariin dahil sa mga halik niyang galit at nagpaparusa sa akin. Naramdaman ko ang sakit at pleasure at the same time. Kinapit ko ang aking kamay sa kanyang dibdib. Hinila ko pa siya padikit sa akin. Halos mayupi na ako sa aking kinaupuan at nagugustuhan naman. Napakainit ng kanyang haplos. Ramdam ko ang pawis kahit malakas ang aircon. Lalo na nang namalibisbis ang labi niya sa aking liig na ikinaigtad ko. Nathan, napakaslot ako na kumagat siya doon. Halatang eksperto sa ganitong bagay.
Muli akong napasinghap nang dumako ang labi nito sa aking dibdib. Natanto ko na kaibilis niyang nahila pababa ang damit ko na hindi ko naramdaman. Nababaliw na ako at napasabunot sa kanyang buhok. Napaungol ito na parang nasasaktan at sabay humalakhak. Isang diin na halik pa sa akin at tumigil na siya. Umawang ang labi ko nang marinig ulit ang halakak niya. Pakaramdam ko, sabog ang aking buhok at nagmukhang wasted ngayon habang tinititigan ng mga mata niyang mabibigat at madilim. Ayusin mong buhok mo. Utos nito habang inaayos ang aking damit at pilit hinihila pababa pa ang slit ng aking dress. Umasik siya na hanggang doon na lang ang kaya ng slit at hindi na bababa pa. Parang nasa ulap ako ng mga oras na iyon. Init na init pa rin ako na lumabas kami ng sasakyan habang siya naman ay parang wala lang. Napasinghap ako na makita ko si Darla at isang lalaking kasing edad yata ni Nigel. Siguro, ito ang piyansay nito. Grabe, napakahat nito. Nagmukhang bata si Darla dahil sa tikas at tangkad ng lalaki. Nakita kong lumaki ang mata ni Darla nang makita ako at nagyuko ng ulo. Umismid ako. Nakita kong hinalikan siya ng gwapong lalaki sa sentido pero tinulak niya ito. Ano yun? Napapitlag ako nang maramdaman ang hininga ni Nathan sa tainga ko. Wala. Si Darla kasi. Nakita ko. Rason ko. Tumango lamang siya ng malamig. Ang birthday celebration ko ay napakasimple. Nagtagal na ilang oras doon at halos mag-aalas 12 na. Puro tawanan ni Don Anastasio at Papa ang namayani. Nakilala ko rin ang pinsan nilang si Xavier Puentevilla na matagal nilang hinahanap. Kahawig nito, sina Nathan at Nigel. Napag-usapan rin doon ang kasala at puro ako tango at pagsang-ayon. Ang regalo sa akin ni Papa ay mamahaling relo. Nabigla rin ako sa regalo ni Nigel sa akin na bracelet. At si Don naman ay isang pearled earrings na sila pa raw mismo ang nakakuha noon sa gitna ng dagat. Napakasaya ko. Ang mga mabibigat kong napagdaanan noon ay napawi ngayon. Sa aking kama, ang nagbigay ilaw ay ang buwan. Bahagya iyon nakasilip sa makapal na kortina. Tumulon na rin ang maliliit na lampshade sa gilid. Tumindig ang balahibo ko nang malanghap ang amoy ng alak mula kay Nathan. Ang aking damit ay nasa sahig at napunit na ng piraso noon. Hantad ang aking kabuuan sa kanya at walang sawa ang kanyang labi sa aking katawan. Kung kanina ay nanggigilid lamang ang luha, ngayon ay naiiyak na ako sa sobrang saya. Patawarin mo ako, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Naramdaman ko ang dila nito sa aking tenga, bahagya nangungulit, habang ang kamay ay nasa aking harapan at naglalaro. Naramdaman ko ang lamig ng dingding sa aking likod, habang pinipilid niya ako doon. Please, patawarin mo ako. Natigil ako sa malalim niyang halakhak. Binuhat niya ako na parang papel at hindi sadyang nasagi ng paa ko ang nasa drawer. Kaya nagtalbukan doon ng mga gamit sa sahig. Nakakabulabo ang ingay noon kaya kahit si Nathan ay napatingin sa sahig. Napigil ko ang hininga. Tila nag-slow motion ang lahat. Halos hindi ko siya bitawan na nilapitan niya ang bagay na iyon at tinignan na maigi. Tinakpan ko ang katawan ko ng kumot at umiyak ako. Nathan! Nakita ko kung paano nanginig ang kamay ni Nathan sa galit at halos hindi ako tingnan. Ang dibdib nito ay namumula. Tumingila siya at napatabon ako ng dalawang kamay sa tenga nang sumigaw siya ng pagigil at galit. Umawa ang labi ko nang nagpiraso ang pregnancy test sa sahig. Pregnant ka? Natutup ko ang labi sa lamig na kanyang boses. Hindi ako makagalaw at nanigas na lang sa kama, patuloy sa pag-iyak na walang humpay. Napamura uli ito. Sinipa niya ang bagay na naroon. Pagkabasag at kalabog ang narinig ko at ang boses niyang umiiyak.
Sumalampak sa sahig at nakasabunot ang sariling buhok. Nanginginig ako sa iyak at takot. I'm sorry. Ang tanging lumabas sa labi ko. Nasasaktan na makita siyang ganito sa unang pagkakataon. Tumayo siya at hinablod ang damit sa sahig. Lulugo-lugo niyang tinungo ang pintuan at tuminto. Tuloy pa rin nakasala. Huling salita niyang binitawan sa akin bago umalis at halos hindi nasarado ang pintuan. Tulala ako habang tahimik na umiiyak. Hindi maproseso ang nangyari. Hindi ako makahinga dahil sa sakit na darama. Nang gabing iyon, ay nakatanggap ako ng tawag kay Nigel. Nasa ospital ako. Malamig ang boss nito. Ibinunggo ng kapatid ko ang sakyan niya. Tila nagulantang ako sa narinig. Natakot ako. Pakaramdam ko ay nasa loob ako ng kulungan na walang pintuan at bintana. Madilim at nag-iisa. Marami akong gustong gawin at malaman. Masyado lang akong naging tago at takot. I'm in love with him. Kahit noon pa, alam ko na ako ang pumilit. Mas mahirap pala kapag nakikita at nararamdaman mong iba ang gusto ng mahal niya. That's why, natatakot ako na gawin ang gusto ko. Tingin ko, isang kilos ko lang ay mali. Masalimuot ang mga naging araw ko. Kung malamig siya noon, mas lumamig siya ngayon. Iha, ito pala ang gusto mong lomi. Maraming repolyo, di ba? Sabi ni Yaya, nilapag iyon sa aking harapan. Tumango ako at pinaglaruan ang kutsara. Mamaya nandito na ang teacher mo. Gusto mo ba sa library o sa pool area kayo? Simula nang malaman na buntis ako, hindi na ako pinayagang mag-aral. Dito lamang ako sa bahay, homeschooled. Naninibago at nakakalungkot. Sa isang linggo, meron akong 3 guro. Mga guro sa universidad na pinanggalingan ko. Pagkaan ako, pwede na akong bumalik doon para mag-aral. Pero alam kong malayo pa iyon. Alam kong mahal ang bayad ni Nathan sa kanila, lalo na't college ako. Alam ni Yaya ang mga nangyari. Siya nag-alaga sa akin ngayon. Nasasaktan ako tuwing maalala ang mukha ni Papa nang malaman ang lahat. Nagalit siya. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakaramdam ko, nasasaktan ko ang mga taong nasa paligid ko. Gusto kong lumayo. Malayo sa sakit na ito. Sa pool area na lang ya. Ay siya, sige, ubusin mo na yan. Pagkatapos kong kumain ay naghanda na ako para sa pag-aaral. I spent my 4 hours with my teacher. Ganun pa rin tulad ng dati. Gabi na ulit umuwi si Nathan at kung umaga ay halos hindi na kami magkita. May mga alam ako pero takot ako na ako mismo ang makakita. Takot ako na baka ako mismo ang susuko at ayoko mangyari iyon. Nasa gitna na ako. Nasa gitna na ako na aking pinaghirapan. Susuko pa ba ako? Kakatapos ko lang mag-ayos. Tamad akong umupo sa harapan ng tokador. Mas naging maputi ang aking balat. May itim na bilog sa ilalim na aking mata. Pumayat ako at hindi mapagkakaila ang pagbabago sa aking pisikal na anyo. Mas lalong kumurba ang aking baywang at numipis. Lumaki ang dibdib at malulusog. Hindi pa halata ang aking dinadala. Sa kabila ng puti ay kumikina ang aking balat. Nagsuot ako ng kulay berdeng dress. Isang doll shoes ang itinarno ko at hinayaan ko ang buhok na nakalugay. Pinasadahan ko iyon na ang daliri at dumapo ang kamay sa aking tiyan. Nanunubing ang aking mga mata. No matter what it brings, bubuhayin ko to. Kinuha ko yung pouch ko at lumabas sa aking kwarto. Nang makalabas ng pad ni Nathan, napapikit ako na sumunod agad ang 3 kong bodyguards. Sir, lumabas po siya. Narinig kong sabi ng isa sa kanila. Alright sir, sabi pa nito. Ilang sandali pa bago makalabas ng tower, umingi na ang cellphone ko. Napasinghap ako nang makita ko ang pangalan ni Nathan sa screen. Hello? Napakapit ako sa aking dibdib.
na mas lumakas ang tibok ng puso ko. Uulit-ulitin ko ba ha, Laura? Ramdam ko ang galit niya. Alin sa mga sinasabi kong hindi ka pwedeng lumabas ang hindi mo maintindihan ha? Huminto ako sa paglakad at nakagat ko ang ibabang labi ko. Magkikita lang kami ni Darla. Mahinang sagot ko. Tumahimik siya. Hindi. At binagsakan ako ng cellphone. Pumikit ako ng mariin at hinilot ang aking ulo. No one can stop me. Kahit ilang beses pa akong pagalitan, kailangan ko itong gawin. Magbabanyo lang ako. Paalam ko sa mga bodyguards. Nagtingin na ng mga ito. Kalaunan ay tumayo sila na tila wala ng ibang choice kundi ang magtango. Nagbantay sila sa daanan papuntang banyo. Di naman pwedeng babalik pa ako sa pad namin at doon magbanyo kung meron lang naman dito. Sana maisip iyon ng bodyguards at hindi na magtaka. Imbes na dumaritso, lumiko ako sa pasilyo kung saan pwede makadaan papuntang basement. Mabilis na ang paglalakad aking ginawa. Kasabay na aking paghinto, ang paghinto rin ng SUV sa aking harapan. Bumukas ang pintuan noon, kaya hindi ako dalawang isip na pumasok. Nagdarasal ako na sana hindi muna ito malaman ni Nathan. Isang pasada ang pinukol sa akin ni Darla at umirap. Huwag mo akong paglihan Ayokong isyara aking kagandahan diyan. Malamig na sabi nito at malamig na umiwas. Umirap ako. Darla, sa dati pa rin. Imbis ay sabi ko, sanay na ako sa mga pagsalita nito. Tumango ito at sinabi sa personal na driver. Habang kinukuha nito ang cellphone at sinagot ng tawag, ay nabasa ko na ang message sa akin ni Papa na kailangan namin mag-usap ngayon. Ano? Galit na sabi ni Darla. Sino nagsabi sa iyo niyan? Sigurado ka ba? Ay bakit hindi mo nilang bitawan yung engagement natin? Umirap si Darla na ikinangisi ko. Hahalikan ko kung sino ang manang gusto kong halikan. Ano? Ikaw na lang malang gagawa ng gusto mo? Ako hindi pwede. Hahalik ka sa iba, ako hindi pwede. Gago ka pala Sa una pa lang, hindi na kita gusto. Ang ganda-ganda ko kaya at bata pa. Tapos ikaw gurang na. Malaki ang ano mo, oo. God, nawala ang voice ni Darla. Taas baba ang dibdib niya at narinig ko ang pagkabasag ng kanyang cellphone sa kanyang paghampas. Ay! Sumigaw ito. Pulang-pula siya at pilit na kinakalma ang sarili at hinarap ako. Sorry sabi nito. Nakanganga lang ako at wala nagawa kundi ang tumango. Sa 2 buwan na panay ang usap namin ni Darla, ngayon ko lang siya nakitaan ng maraming emosyon, galit at pag-irita. Sa huli, naging malamig tulad ngayon. Nakaharap sa daan na tila walang nangyari. Sa dati pa rin ba? Tanong nito. Umiwas ako. Oo, sagot ko. Ilang araw ko na siya nakikita dito at patagong sinusundan. Ilang araw na akong nasasaktan at ilang ulit na tumatakas. Huminto ang aming sinasakyan sa harapan ng isang flower shop. Lumabas doon si Alessandra at may kargang 2 bugkos ng bulaklak at inarrange sa labas. Bawat araw ay tinatanong ko kung ano ang meron sa kanya na wala ako. Bawat araw lumalala ang pakiramdam ko. Lumalala ang panginggit ko sa kanya. Napaasik si Darla na makita namin lumabas mula doon si Nathan. Yumuko ako at dinamdam ang sakit. Kaya pa ba? Umirap si Darla. Tara na po manong. Tumingala ako para maibsan ang luha sa mga mata. Huminto kami ulit sa restaurant na gusto ni Papa. Kakalabas ko lang sa sakyan ay nakita ko nang tumayo agad si Papa para salubungin ako. Hinalikan ako nito sa noo. Magandang araw. Bati ni Darla at tumupo. Nag-order naman si Papa ng pagkain namin. As usual, puro naman prutas ang para sa akin. Ayokong itago sa iyo to anak. Ano yun Papa? Nagtatakang tanong ko.
Sinabi na ba ni Nathan sa'yo? Mas lalo nangunot ang noo ko sa sinabi ni Papa. Hindi po. Ano po yun? Pumikit si Papa na mariin at tila problemado. Nakita ko sa mga mata niya ang pagdalawang isip. Binugbog ni Nathan si Nico. Lumaki ang aking mata. Ano po? Nakita na siya? Tumango si Papa. Si Darla ay nakikinig lamang. Ginamit ni Nathan ang kanyang pera. Binalibag niya ang hindi dapat. Kinalaban niya ang kanyang mga salba at pinabagsak ang mga ari-arian ng mga ito. Umiling si Papa. Tila alam na alam ang mga katangian ni Papa. Minor de edad si Nico, kaya inaresto siya ng DSWD. Kinagat ko ang labi ko. Halong puot at galit ang nararamdaman ko para sa kanila. At sinabi niya na si Mirasol nga naglagay ng pampatulog sa inumin mo. Mahina nagmura si Papa at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Hinalikan niya ako habang ako ay nanlulumo. Gusto kong patayin siya. Galit na sabi ni Papa. Umiling si Darla. Sinasabi ko na nga ba eh. Binayaran ng mga salba ang mga tauhan niya para itago ang CCTV record. Pero wala nagawa yung kay Nathan. At nakita ko kung paano inilagay ni Mirasol sa inumin mo yung pills na yun. Sabay tango ni Papa. Namumula ang dibdib. Nanginginig akong sinapo ang tiyan. Sakit. Ang sakit. Umingi ang silya ni Darla na padarag niyang pagtayo. Laura, dinudugo ka. Nataranta si Papa at halatang kabado. Parang mamatay ako sa sakit. Ang katotohanan na nagawa ay yun na tinuring kong kaibigan ay sobrang sakit. Walang kasing sakit. Ang baby, hindi siya pwedeng mawala. Kumirot ang puso ko. Ang baby namin. Stress. Dahil sa stress ay nag-spotting ako. Nag-aalala si Papa. Huwag mo sasabihin sa kanya pa, please. Nakahiga ako sa hospital bed habang nanggagalitin si Papa sa galit at pag-alala. At bakit hindi? Sinasaktan ka ba niya, anak? Umiling ako at humiming ng malalim. Hindi pa. Stress lang ako dahil sa lahat. Mahirap kasi. Pinilit ko na lang na huminto sa pagsalita. Pakiramdam ko, pag magsasalita pa ako, ay mas lalo ako masaktan at may iyak. Sometimes, it's better to stay alone with silence para makapag-isip. Ayaw ni Papa na makialam ako sa kasong pinapalakad nila ni Nathan. Alam ko rin na lubos ang galit niya kay Nathan. Gusto niyang bawiin lahat ang kanilang naumpisang negosyo at kung ano man iyon. Pero nagmamatigas si Nathan. Kung sa ibang tao, kung ganito ang ginawa, malamang iniwan na. Pero si Nathan, bakit di niya ako magawang bitawan? Minsan, pakiramdam ko, mahal niya ako. O baka nag-iilusyon lang ako. Na-dispatch ako sa ospital. Bed rest ang kailangan ko. Nagulat ako dahil paglabas ko, nag-uusap na si Papa at Nathan. Namumula si Papa sa galit habang hindi nagpatinag si Nathan at nanatiling malamig. Nang magtagpo ang mga mata namin, umiwas ako agad. Hindi na katulad ng dati na gustong gusto kong titigan ang mga mata niya. Kumalabog ang gusto ang aking dibdib nang marinig ang usapan nila Papa. Ang mga salita ni Papa na nagbabanta at malalim na pagsagot ni Nathan na tila baliwala. Huminga ako ng malalim nang umirap sa akin si Darla. Hindi siya umalis. Malapusa ang kanyang mga mata na tinitigan ako. Nanunuri at nanonood ang aking pagkatao. Kung wala si Nathan, baka nabiugusan na kita. Malamig niyang sabi. Mag-uusap tayo. Magpahinga ka muna. At wala akong pangi kung buntis ka. Dahil bibigusan talaga kita. Gaga.
Humalakak ako. Natikom naman iyon nang mahuli ko ang tingin ni Nathan. Gaga ka talaga. Narinig kong muli ang pagmumura ni Darla bago nagpaalam kay Papa at pumasok sa kanyang sasakyan. Alagaan mo yung sarili mo at ang apo. Hinaplos ni Papa ang buhok ko. Opo, Papa. Sa sasakyan ay pareho kaming tahimik ni Nathan. Sinabi ko sa iyo sa bahay ka lang, di ba? Sabi nito. Nanubig ang aking mga mata. Ang kanyang pagdrive ay mabagal. Tila nag-iingat na walang kahit anong bato ang maapakan ng kanyang sakyan. Huwag ka magsalita. Sinasaktan mo lang sarili mo. Duktong nito. Muling kumirot ang puso ko. Namimilipit ang puso ko at gusto ko nang sumabog. Nakita ko kayo magkasama. Napalunok ako sa sinabi ko. Mukhang masaya ka sa kanya. Oo. Walang pasubalin sagot niya. May kakadurog pa ba ako? Sabihin mo nga sa akin, Nathan. Gusto mo bang tumigil na ako? Di tumigil ka. Nasapo ko na lang ang labi ko at umiyak. Wala siyang pakialam. Wala siyang sinabi. Hinayaan niya ako umiyak. Ako ang magiging ama ng anak mo. Isisib ko ang kahihiyan mo. Malibig na turan pa nito. Manhid na ako. Lumipas ang ilang linggo na dinala niya ako sa kanilang asyenda. Hindi ko kakaila na napakaganda doon. Napaka-peaceful at sariwang hihip ng hangin. Nakasuot ako ng old rose dress. Mahilig akong kulutin ang aking buhok. Mahilig ako sa rosas. Kaya na makita ko ang rosas sa gilid ng litrato ni Mama nila Nathan ay nahumaling ako doon. Bagay na bagay sa tabi ninyo dun, Juanita, ang rosas. Kasing ganda ninyo. Nakangiti akong inaayos ang tikwas na hibla ng rosas na may tumikhim sa aking likod. Ang ganda, no? Gusto mo bang bigyan ito ng rosas? Si Alessandra iyon. Sobrang ganda niya. Babaeng babae ito, hindi katulad ko. Napaka-mature at responsible. Nakausap ko na siya kahapon. Naiinggit ako sa kanya. Hindi ko maiwasan na maramdaman iyon. Ang cute rin ng anak niya. Mukhang paglilihan ko pa yata iyon. Hinawi ko ang ilang bangs ko. Sinundan niya ako ng tingin. Turuan mo na lang ako kung paano magdisenyo. Gusto ko rin kasi na mag-design ng sapad namin ni Nathan. Ganun ba? Di ba bumili siya ng bahay? Tanong nito. Bahay? Takang tanong ko. Binatukan niya ang sarili. Ay, sorry. Sorpresa na yata yun sa'yo. Kung sa bagay, maraming pinapaayos si Nathan doon at mas pinaganda. Huwag mo sasabihin sinabi ko ha. Magagalit sa akin yun. Hindi. Hinding-hindi magagalit si Nathan sa iyo, Alessandra. Gusto ko yung sabihin pero binulong ko na lang sa hangin. Nagpaturo ako kay Alessandra sa pagdisenyo ng mga iyon. Habang si Nathan ay nagtatrabaho sa kanilang asyenda. Napakalago na kanilang kamanggahan at niyugan. Masarap rin ang hangin mula sa dagat at sa likuran lamang ng mansyon iyon. Kakahabat ko lamang nang upo ako sa kama. Napakatahimik dito. Maririnig mo ang ihip ng hangin at gagas ng dagat. Napabalikwas ako nang biglang pumasok si Nathan. Lulugo-lugo naman ito. Halatang lasing na lasing. Hinubad lang nito ang green na t-shirt mula sa likod at sumalampak sa kama. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Nathan, kumain ka na ba? Umungo lang ito at ilang sandali pa ay tulog na. Ito yung mga sandali na masaya ako. Ang lasing siya at malaya akong gawin ang gusto ko sa kanya. Lumipas ang araw na umuwi na kami ng Maynila. Patuloy ang aking pagiging homeschooled. Nasa beranda kami na aking guro. Magaling. I'm sure na matalino magiging anak mo. Napangiti ako at tumango sa teacher ko. Syempre naman po. Okay, great.
Ito yung mga iwan ko sa'yo na gagawin mo. Sundin mo lang yung mga tinuro ko sa'yo ha. Ganun pa rin. Konti lang mga mali mo sa square root. Sige po, Miss Tasyo. O siya, aalis na ako. Nagugustuhan ko na siya ngayon. Nagiging jolly na siya. At ang mahalaga ay mas klaro siya mag-explain kumpara sa dati. Nakatatak sa isip ko na ayoko magpaka-nega. I'm still lucky dahil nandito pa rin si Nathan. Kahit malamig. At least, di niya ako pinapabayaan. Walang nagkulang sa pinansyal. Mas lalong nadagdagan. Pero mas kulang sa atensyon at pagmamahal. Si Mirasol ay nasa DSWD na ngayon. Protektado pa rin ang mga magulang niya. Nalugi ang mga ari-arian nila. Lalo na ang pamilya ni Nico ay wasak na wasak. Tumindig na lang ang balihibo ko sa tuwing mababalitaan ko kung sino ang rason at kung bakit sila nalugi at nawasak. Kung tutuusin, kung ikukumpara ko si Nathan kay Nigel, si Nathan ay napakamasarili. Wala siyang hinihindi. Wala siyang pakailam sa nararamdaman ng iba. Basta magawa lang niya ang gusto niya. Wala siyang pakailam kung bilyonaryo siya. Ang gusto niya ay masira ka, gagawin niya yun. Ura-urada, ganun na. Handa na akong gumawa ng mga homeworks nang biglang tumawag si Darla sa akin. Nasa labas ako ng tower, sabi niya. Nasa labas ang mga bodyguards ko, Darla, sabi ko. Tila nakita ko ang pag-ikot ng mga mata niya kahit magkausap lang kami sa telepono. Nagawan ko na ng paraan. May gusto lang ako ipakita. Sige. Totoo nga, wala na nga ang bodyguards ko sa labas ng pad. Nakita ko sa basement ang sasakyan ni Darla. Pumasok agad ako doon. Tahimik lang siya at tinahak na sasakyan ang dati pa rin namin kinakainan na restaurant.